So bagong lahat, baka meron na nakakita ng ampaw. Pa-share naman. May panibagong player ngayon ang dinadagdag sa listahan na nagkakaroon ng issue sa mga team, si Paulo Banchero. Sa report, hindi di umano maganda ang connection nilang dalawa ni Coach Jamal Mosley. Dumagdag pa doon na underachieve ang season ng Magic. Number 7 pa rin naman sila so far ngayon sa standing sa East. All-star number pa rin naman si Paulo Banchero. 22 points, 8 rebounds, 5 assists, 46 and 29%. Mukhang ginawa lang yung rumors na yun para tumaas yung trade market dahil agad naman sinagot ni Banchero na hindi totoo na merong issue silang dalawa ni Coach Mosley. Isa pa doon, first overall siya ng Orlando Magic. At biglang dinikit yung pangalan niya sa Boston Celtics na parang hindi papasok si Banchero sa Boston dahil meron siyang kontrata na 41 to 54 million na magsisimula sa susunod na taon. At kung hindi rin bibitawan ng Boston either si Tatum or si Brown. Si Tatum nga nag-iisip na kung tutuloy ba or hindi ngayong season pero mukhang sumuko na at may chance na hindi bumalik. Saka si Paulo Banchero first overall ng Magic. Saan ba napunta ang lahat ng first overall nila? Kaso si Banchero hindi nga lang sentro. Nag-ayawan din ang Miami at Golden State sa trade kay Wiggins kapalit ni Kuminga dahil hindi align ngayon si Andrew Wiggins sa Golden State. Nung nakaraang taong tinrade ng Miami si Butler papuntang Golden State, ang gusto talaga nilang makuha si Kuminga, hindi si Wiggins. Kaso ayaw ibigay ni Mike Dunleavy. Mataas daw kasi ang value. Sa ngayon, sa sobrang taas ng value ni Kuminga, parang walang gustong kumuha. Wala pa namang isang taong natitrade itong si Wiggins sa Miami kaya pwede pa rin naman siyang bumalik sa Golden State via trade. Hindi kasi siya apektado ng si Drunas Ilgaucas rule. Hindi naman kasi siya winave ng Miami. Pero ang mukhang rason doon kaya sinabing hindi na align dahil naging available na si Giannis. Yun lang ang possible na rason doon dahil si Anthony Davis apektado rin ng trade rumors kay Giannis. Biglang nawala yung mga teams na interesado kay Anthony Davis. Bago yung report kay Giannis, kahit pa dininay ni AD yung request ng agent niya regarding sa i-trade ng Dallas si Anthony Davis, meron kasing mga teams ang interesado pa sa kanya doon. Ang isa doon, Raptors. Pagkalabas kasi ng report ni Shams Charania na open na ang Bucks at si Giannis na maghiwalay, dun kasi pumasok na nawala ang mga trade rumors kay Anthony Davis ng ganong kabilis. Nasa 3-3 record ang Golden State since na-injure si Butler at nawala din si Kuminga dahil sa injury. Si Steph pa rin ang leading scorer, 25 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Sa technicality, ang second leading scorer kay Steph sa nakarang 6 na games si Moses Moody, 15 points, 4 rebounds, 1 assist, 1 steal, 50 and 46 na meron pa siyang almost 3 out of 7 3-point shot per game. Mula din na mawala si Butler, walang player ng Golden State ang nag-average ng at least 30 minutes per game. Nawala din si Moody sa mga trade rumors at tanging si Podziemski at Kuminga yung natira. Active na naman ang LA na maghanap ng isang two-way player or 3-and-D player. Ang nasa radar nila ngayon yung nakalaban nila last game, si DeAndre Hunter. Kapangalan pa naman ni Ayton. At least wala siyang tato na dominaton. Si Hunter consider pa rin 3-and-D player na nag-a-average ngayon ng almost 14 points, 4 rebounds, 2 assists, 42 and 30%. Ang pwede kasing ibigay ng Lakers dito sa Cavaliers si Rui, Gabe Vincent or kaya si Dalton na may kasamang draft picks. Saka parang downgrade kung si Hunter ang kukunin tapos ipapalit si Hachimura. Mas sanay bumantay ng sentro si Rui. Isa pa doon, gustong kumuha din ng kapalit nitong Cavaliers ng at least isang first round pick. Ang isa pa doon, kailangan din nila maghanap ng sentro. Based sa mga insider, hindi kasama si DeAndre Ayton sa listahan ng mga ni-request ni Luka nung nag-meeting sila ni Rob Pelinka. Kakaiba din yung mga player ngayon Yung mga American player, gusto lagi bumuo super team. Yun naman mga nasa Dark Continent, laging gusto meeting. Based naman kay Jovan Buha, ang nasa listahan talaga na binigay ni Luka ay si Walker Kessler, Claxton, Mark Williams, si Okongwu kasama pa din doon. At yung isa pa, chances nila kay Jalen Duren na ngayon dominante sa Pistons. May reason din si Luka na para hindi isama si Ayton sa listahan na yon. Dahil dati nung nagkaroon ng feud ang Suns at Mavericks, dinodomina ni Luka yung team at walang magawa si Ayton para pigilan siya. Nagagawa kasi ni Luka na maging effective yung mga ka-teammate niya, lalo na kapag big man. Tulad na lang dati si Gafford at Lively. Nung nawala si Luka doon sa Mavericks, parang bumaba din yung game ng dalawa. Yung isa nawala pa dahil sa injury.
Nagkaroon naman ng magandang run si Ayton sa Lakers nung unang part. Kaso kahit gaano kagaling si Luka na player, na pogi na hot pa, wala sa skill set niya para mabago yung attitude ni Ayton. Dahil mula Phoenix Suns papuntang Portland, ganon ang naging problema ni Ayton hanggang humantong na sa Lakers. Imbes na two-way player or 3-and-D player na lang ang hanapin ng Lakers papasok ng playoffs, ngayon kailangan maghanap din ng isang sentro.